Para po ng nabuhan ko po ay political na po. Para ako na po service po na. Service po dito sa church. Magagawin natin po yung mga sensitive. Magagawin po yung mga sensitive po Lord. Para sana po namin kasi sa understanding na sa pag-aaral na sa itapo ninyo. Sana na po namin take away. Marami po kayo take away po dito Lord. Sa wisdom na papag-aralan po namin yung araw na kahit yung English na po yung establish po namin yung araw na natawaran niyo po tayo ng mga kasalanan niya. Salamat din po sa mga members na natin dito. Sa mga kinusulas na itapo dito na sa Panginoon Jesus na namin. Amen. Pwede po tayo tumayo. Babasahin natin sa Proverbs 11. Susunod na ito yung Galatians 5. Grabe. Ang kapal ng araw yun eh. Wala natin sa verse 1. Kung meron po kayong Bible, buglatin. At least, buglatin nyo po. Magamit yung mga sa odd number. Tapos, balance is abomination to the Lord, but a just weight is his delight. When the pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of the transgression shall destroy them. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. The righteous of the perfect shall direct his way. But the wicked shall fall by his own wickedness. The righteousness of the upright shall deliver them, but the transgressor shall be taken in their own naughtiness. When a wicked man dieth, his expectations shall perish, and the hope of a just man perisheth. The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh with mischief. An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but through knowledge shall the just be delivered. When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth, and when the wicked perish, there is shouting. By the blessing of the upright, the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. He that is void of wisdom despiseth his neighbor, but a man of understanding holdeth his peace. A talebearer revealeth secrets, but he that is unfaithful spirit concealeth the matter. Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. He that is shortly for a stranger shall smart for it, and he that hateth short shrift is short. A gracious woman retaineth honor, and strong men retain riches. A merciful man that doeth good to his own soul, but he that is full corporate his own face. The wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be a sure reward. As righteousness tendereth to life, so he that pursueth evil pursueth it to his own death. They that are of a forward heart are abomination to the Lord, but such as are upright in their way are his delight. Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished, but the seed of the righteous shall be delivered. As the jewel of gold in the swine's mouth, so is a fair woman which is without discretion. The desire of the righteous is only good, but the expectation of the wicked is not. There is that scattereth, and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to honor.
The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. He that withholdeth corn, the people shall curse him, but blessing shall be upon the head of him that selleth it. He that diligently seeketh good procureth favor, but he that seeketh mischief it shall come unto him. He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. He that covereth his own soul shall inherit the wind, and the fool shall be servant to the wise of heart. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Sabay-sabay po tayo. Behold, the righteous shall be recompensed in the earth, much more the wicked and the sinner. Yung po na po kayo. Ito nito for post balance and adjust weight. Sabi sa 11 mo na tayo pala. Susunod na free. Susunod na free ko ipapatuloy yung relationship. Yung tinutukoy dito sa Proverbs 11, talagang sa chapter, talagang pag-post balance, ibig sabihin mo balance dito, alam niyo yung balance ng pang-measure ng weight. Alam niyo yung weight yun. Noon ng panahon, tsaka pa yun nga ngayon, pag nagme-measure ng mass, kinakumpera nila sa non-mass. Sa non-mass kasi may bias kasi yung timbangan pag ginamit mo lang yung gravity. Kasi pare yung non-mass na non-mass, pareho na yun na nakabag sa gravitational force. Kasi hindi force yung gravity. Yung sa gravity, gravity nun, may measure mo yung mass. Sabihin nyo, ano talaga ang bigat ng bagay na yun. Pag hindi mo pinusulta yung lakas ng gravity. Sabi dito sa verse 1, ang false balance is abomination to the Lord. So, but a just weight is his delight. Yung tinutukoy dito sa buong Proverbs 11, yung tamang balance dapat. Hindi lang yung balance yung saan may direction ng ating buhay. Sabi dito, a false balance. Ibig sabihin ng false, sa computer, ibig sabihin talagang kabaliktaran ng true. Ibig sabihin di ayon. Ibig sabihin di tama, hindi talaga acceptable. Yun. Hindi acceptable na balance, yung balance ng buhay natin. Diba yung binanggit ni Pastor na yung spiritual life at saka yung carnal life, binabalance siya. Pero meron mong masama pag inigitan natin yung spirit, priority natin sa buhay, dapat ang Panginoon dapat, di ba? Yung false balance dito, pag masyado ka namang worldly, naku niya, ang dami mong hinahatangan na doon. Marami mo saan makakuha dito sa mundo na ito para sa kalooban ng Panginoon eh. Oo, ligtas ka nga, pero
Pero ginagamit ko lang yung liberty mo, formation of test. Talagang yung flesh na pinapansin mo o kahit medyo spiritual, kaso parang kang hypocrite doon eh. Kaya dapat ibabalance mo, talagang dapat priority mo pa rin ang Panginoon. Kahit kahit mukha kang carnal, pag ginagamit mo lang yung para, alam mo na, sa ibang tao, tapos yung sa sarili nyo, hindi okay na yun. Pero pag masyado worthy o masyado kang masaya, masyado kayo ignorante, false balance tawag doon. Pwede nyo false balance din sa pag-ibig, gano'n. Abomination nyo sa Panginoon. Hindi lang mga baklag sa mga adulterer. Abomination din yun. Pero kahit sa atin, kahit di natin ginagawa yun, basta malipagpala sa ating buhay, abomination sa Panginoon. Pero, yung just way, it is delight, ibig sabihin, matutuwa Panginoon sa atin. Ano ba ang Panginoon pag natuwa sa atin, i-reward niya tayo. Dito sa verse 2, when pride cometh, then cometh shame. Talaga, pag mayabang ka, mapapahiya ka sa huli. Pag napag-aralan mo sa history, talaga yung mga mayabang, kahit nga mga presidente sa US, gano'n din, yung diyan din yung dulot eh. Kaya, talagang wala ka lusot eh. Pag nag-aaral ka ng history, talagang malaman mo na lahat talaga ng mga mayabang mapapahiya. Kahit hindi sila mapahiya sa buong buhay nila, paano pag namatay sila? Paano pag pinag-usapan sila ng ibang tao? At saka makakawa din yung iba na nag-i-influensya sa kanya, kaya pag mag-ingat, kaya matindi kasalanan yung pag-iabang kasi kagayahin ka ng ibang tao, tapos doon na lalo mapapakita yung kayabangan. Kaya nga isa-isa, matindi kasalanan yung pride eh. But with the lowly is wisdom. Hindi naman sobrang lowly na talagang napaka-discourage mo, talaga ayaw mo na talaga magbuhay. Hindi talaga ayaw mo na magtrabaho. Pero yung sinabi dito lowly, talagang ginagawa mo lang ang dapat mo gawin, pero talagang nasili ka lang humble. Kahit mayabang ka, pwede ka maging lowly eh. Kaya, o sige, pwede ka maging mayaman. Okay. Basta, magka-lowly ka lang. At huwag mong kalimutan ng Panginoon. Sabi dito, is wisdom. Kasi, ibig sabihin, meron, matalino pa rin siya. Saka alam niya yung ginagawa niya. Tsaka, itakot pa rin sa Panginoon. The integrity of the upright shall guide them. Yung integrity ay yung kanyang talagang word niya, gano'n. Yung kanyang, kasi yung upright kasi maganda yan, di ba? At saka anong mapapansin nyo sa mga upright na tao? Meron ba kayo nakita na upright na tao? Na mga Kristiyano? Ano yung mapapansin nyo sa kanila? Okay. Yung mapapansin nyo sa kanila talaga
maganda silang leader, sarap i-promote sa trabaho, sarap gawing teacher, tapos ang sarap barkadahin. Kung matalino ka, kasi iba kasi gusto magbarkada sa basta nakakatawa lang tong tao na to, mabait sa ibang kapwa. Kaso sabi sa buhay mo, kahit mabait. Pero may ship's floating lang yan. Baka may sa spiritual, pas religion pala siya, tapos influence siya ka ng mali, at mabait. Hindi lang yun yung factor din doon. Minsan, kailangan din maging choosing. Pero meron naman tayong guidebook, yung Bible, di ba? But the perverseness of the transgressors shall destroy them. Alam niyo yung mga perverseness, yung mga transgressions, yung mga lumalabang sa batas o basta pag sa karnan naman kasi, parang spiritual din, basta mga transgressions, mga lumalabang sa batas, mga pasaway. Pasaway lagi, ganyan sa spiritual. Yung kanilang perverseness, magsisira sa kanila. Kaya kung kayo magkala, pag meron kayo nakita mga magloko-loko kasi isang araw, mababalik yun sa kanila. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivered from death. In the day of wrath, yung pag nagalit na yung authority, kahit anong yaman mo, talagang wala lang yun, kasi pag pinarusahan ka, hindi mapaplamited yan. Anong pakiramdam nyo pag naplamited yung riches nyo? Hindi para kang na rin mahirap, para magsisisi ka na mas magandang mahirap. Sana mahirap na hanggang ngayon, no? Pero the righteousness shall deliver from death. Ibig sabihin, pag righteousness ka, talagang, halimbawa, meron kang kilalang doktor, kilala ka ng doktor na yun, alangan mo, pag righteous ka, hindi more than happy siyang, magpapagaling sa'yo, tapos mag-uutos-utos siya ng mga nurses na ganyan gawin mo. Tapos sa susunod ng araw, yan gawin mo. Tapos sa next oras, gano'n. Yan talagang more than happy siyang tumulong para di ka mamatay. Sa limbawa, kahit malala, kahit magka-cancer ka man yun, kahit mga moms. Malala yun, pero kahit yung Panginoon, gano'n, talaga liligtas ka sa mga pahamak pag righteous ka. At saka walang mag-abuse sa pagkaawa ng Panginoon kasi just din siya. Ay, sinasabi ng mga woke activist mahal naman lagi tayo ng Panginoon, kaya kaya nang gawin kahit anong gusto namin Kaya, ang tapang nila. Kasawa lang, hindi, baligtad sila Talagang husgahan naman siya ng Panginoon. Husgahan din ng Panginoon, hindi na papatawad. The righteous of the upright shall deliver them. Yun na rin. Ibig sabihin yung upright, hindi perfect ka. Pero yung yung mature, tapos di lang yung mature, yung talagang magandang impact nila sa society ka kahit may rin sila sa Panginoon. Kasi iba kasi yung isip ko talaga, iba yung ginagawa ng mga mayaman, mga successful na businessman. Iba yung ginagawa ng mga successful talaga na Kristiyano. Yung dito sa mga businessman kasi, na ginagamit nila yung ibang tao, tapos
tapos nag-buy and sell, tapos marami silang marami nag-i-invest sa kanila na ibang tao. Tapos kikilo sila, tapos mag-invest sa ibang maraming tao, kikilo sila, tapos mag-invest sa ibang tao ng pera, saka support. Eh paano pag yung mga successful na Kristiyano? Hindi. Pwede sabi nga ni Jesus na hindi sila wala magalit yung mundo sa kanila eh. Kaso ganun din kay Jesus eh. So, ibig sabihin, pag Kristiyano ka, ibig sabihin ng Kristiyano, talagang sinusundan mo yung paths ng Panginoon, yung ano gusto ng Panginoon na gawin natin, at yung mga ugali natin, mga characteristic. Ganyan talaga yung upright. Kahit ayaw sila ng sanlibutan, yung mga magandang impact sila sa society, tsaka naniwad na naman sila ng Panginoon. Amen. But the transgression shall be taken in their own naughtiness. Yun, ito yung mahalaga dito. Their own naughtiness, talagang sa sarili nilang kalokohan, doon sila babaksak yung mga transgressions, mga lumalabag, lalo pa sa utos ng Panginoon. Kaya wala excuse din yung iba na sumusunod naman ako sa lahat ng batas ng lahat ng may pasa ng konteso. Eh kaso wala, pag lumabag ka naman sa batas ng Panginoon, hindi lagot ka pa rin. Kahit sinasabi mo sa iba, kahit binabread mo iba na wag mo ko kawin, huwag mo ko paksakin. Eh kaso wala, sa sarili nilang kalokohan, doon sila babaksak. When the wicked man dieth, his expectation shall perish. Yan yung main theme. Yung sinasabi kasi sa liputan, talagang basta sundan mo lang yung dreams mo, kahit hindi mo sundan yung iyong puso, basta lang yung ano yung gusto mong goal sa buhay, i-achieve mo. Yun yung mga motivational videos. O ka, parang may nakita ko, ganun eh. Talagang huwag ka tulog-tulog. O na huwag ka tulog-tulog, pero hindi ibig sabihin nun, gagawin mo kahit anong goal mo sa buhay kasi may maling goal sa buhay, may tama. Paano pag wicked siya? Wicked siya, his expectation shall perish. Ibig sabihin, yung mga ni-expect mo na mangyari, diba, ni-expect ko na may mayaman ako, ni-expect ako na matutuwa yung pamilya ko, matutuwa yung mga kaibigan ko, gano'n. Hindi, sa una pa lang yun, pero sa huli, hindi porket controversial tama. Kasi malay mo, gagawin din ng Panginoon yung isang membro sa pamilya mo para i-review ka, tapos sabihin sa ibang tao na, di ba mali yung ginagawa nitong tao ito? Di ba, galing sa church tapos pumunta sa kasi ito? Kahit hindi alam yun ng iba, talagang nakikita ng Diyos ng lahat. At saka kahit hindi alam ng iba, kahit sasabihin ng Panginoon sa kanila, ganito ginawa nito. At talagang, yun yung maganda sa Panginoon, pag binasa niyo yung Old Testament, talagang kumikilos din siya. Kaya nabuhusga siya, tapos hindi natutulog ang Panginoon. Hindi iniisip yun ng mga reverend niya yung araw eh. Kasi bawat tumatagal ng Panginoon, ay ng panahon, dumadami mga loko-loko eh. Pero marami pa ng loko-loko eh. Kasi there's nothing to understand, di ba sabi sa ulo sa Ecclesiastes?
Ibilisan natin. The righteous is delivered out of trouble. Wicked cometh instead. Ibig sabihin, yung righteous, kahit anong problema nila, hindi lang yung problema trouble na yung financial problems lang. Hindi yung trouble na paano pag marami sa kanya, o ano pag mag-preach siya ng gospel tapos maraming nag-preach sa kanila, o naging controversial sa kanila. Yung ibang pastor, ibang preach, ayaw maging controversial. Pero di nila alam, kahit nga mga politician, controversial, lahat nga controversial kasi iba maraming tao dito sa mundo, may iba't ibang Diyos yan. Kaya kahit anong mang gawin mo, merong against pa rin sa'yo. Kaya dahil doon, mas maganda na lang maglingkod ka na sa Panginoon at saka magtiwala sa Kanyang salita at saka i-preach mo. Kasi kahit yung mga celebrities, mga controversial din yan eh. Ay sino ate sa kanila? Hindi mo matitino, di ba? Kasi tayo nagtatrabaho tapos sila, kumikita sila ng payabang. Pero yung the wicked cometh instead, yun dito sa history. Pag yung mas sa history, yung mas wicked na mga pinuno, mas umiiksi yung kanilang pagtagal ng kanilang posisyon. Pero may iba ng different eh. Pero kahit na si Xin, nananabot na ngayon eh. Yung diktador sa China. Nananabot na siya ngayon eh. Ganun din. Pero kahit wala, edi pwede naman pumilas ng Panginoon, bawal, Stalin. Talagang in-heart attack niya agad si Stalin. Kahit mukha siyang healthy, talagang nag-heart attack lang siya ng ilang minuto, patay na agad. Diba? Ilokal ko yun eh. Kaya kahit hindi siya babaksak, basta wicked siya, merong papalit sa kanya. Yung gamit instead, sabihin talagang hindi siya tatagal, ipapalit sa kanya. An hypocrite with his mouth destroyed his neighbor. Yung hypocrite, hindi pastor sa PJX. Talagang makita holy, pero sa buhay niya pala, wicked pala siya. Ganon. Talagang maasar ka talaga pag diniscover mo yung mga dark secret ng mga tao, di ba? Talagang mababago yung isip mo na, yung kaibigan ko kasi yung mga ginagawa niya. Marami sa politician, ganito kaya kahit nga marami ng mga tao ngayon, hindi masyadong nagtitiwala sa politician. Titiwala lang sila sa kanila kasi akala nila gagawin lang nila yung anong gusto nilang igagampanan. But the knowledge shall the just be delivered. Ganon din yun. Talagang nababalance din siya. Talagang hindi unfair ang Panginoon eh, di ba? Talagang true knowledge shall the just be delivered. Ibig sabihin, sa kanyang talino, matideliver siya. Bawa, katulad yung ginawa ni Paul, nasuot siya. Dahil sa kanyang knowledge, hindi siya naikulong, talagang naiparaya siya, na-try siya sa di ba? Ganon din sa atin. Basta lang, iwala lang tayo sa Panginoon at saka gamitin natin yung mga natutunan natin sa Kanya. Talagang may mga times na tutulungan tayo ng Panginoon
At saka tayo papahamak at saka kahit tsaka may mapapakita din tayo magandang impact kahit mukhang hindi. When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth. When the wicked perish, there is shouting. Shouting, right? Parang yan. Protesto yun. Sabi dito, sinabi dito sa una, when it goeth well with the righteous, pag kahit unti yung righteous among us, talaga pag maganda yung pakiasay, pag maganda yung palagay niya, o yung yung talaga nare-rewardan yung righteous sa kanyang trabaho, the city rejoiceth, kasi kahit sa Diyos ka naman, pwede mo naman tulungan yung society, hindi lang yung mga tao. Paano? Yung talagang pwede sa mga karnal ng work, basta lang kahit nagpa-farm ka lang ng pinya, pag pinabutihan mo, tapos hindi ka nawawalan sa pasensya kasi matagal yung tutubo niyan, di ba? Talaga pag maganda yung attribute mo na ibibigay mo sa business, sa market, pwede sa society, ganun din. At saka kahit loko-loko yung society, i-reward ka naman ng Panginoon eh. At saka meron ka namang fruit of the reward, di ba? The city rejoiceth. Yun yung effect nun. Pero, when the wicked perish, there is shouting. Yung ganito, karamihan ito sa politics, ganito eh. Kasi pag nakikita nyo sa balita, kaysa international news, pag yung kahit yung mababang membro ng official, masyadong loko-loko, tapos kapro niya yung pinakamataas, halimbawa pag yung minister na grabe loko-loko, saka yung prime, saka nakampihan pa siya ng prime minister, manalagot siya, anong nun? Effect. Anong mararamdaman na ibang tao pag gano'n, pag may loko-loko sa gobyerno, talaga nakita talaga ng mga tao. Jadi, una may discourage sila. Pangalawa, magpa-plan sila ng protesta at saka mag-i-strike sila. Ayun yung shouting. Yung iba talagang lagi sila umihiyaw, talagang feeling nila loko-loko tong gobyerno na to, nakakainis ka. Kailangan marinig niyo yung aming boses. Okay. Yung aming boses, pero hindi ibig sabihin ng pagprotesta, tama yung ginagawa nila. Ahatiin ko lang ito champion na tumatero. Wala tayo. By the blessing of the upright, the city is exalted. Ito na naman, pero nilinaw ni Solomon to. Talagang yung Proverbs 1-29. Ayun, mga sinabi ni Solomon yun. Hindi, hanggang 29. Ayun yung sinabi mga salita ni Solomon. Tapos yung 30 tapos 31, yung galing sa mga kings. Pagpalo na natin yung 30. The blessing of the upright, the city shall exalted. Ano yung mga blessing ng upright? Pwede nyo pag pinagbutihan mo yung trabaho mo, yung blessing yun. Tapos pag nagawa mo yung kalooban ng Panginoon, pag nasusolving ka, tapos nagpipreach
magpipreach ka ng katotohanan, kahit marami na ma-offend, ayun yung ano nun epekto nun. Parang gamot, pag mahapde, ibig sabihin, magkano yung gamot. Ganun din sa pagpipreach. Hindi yung pagpipreach ng gospel. Pag nahapdihan ng ibang tao, pwede rin yun ng sign na tama yung ginagawa mo at saka tutuwa pa ang Panginoon sa'yo. Kayo. Parang ano, pre-excited. Pero, Okay na. sige. Alat 12 tayo. But it is overthrown by the mouth of the wicked. Okay na. Overtime ka na. Next time na lang. Sige, next time na lang. O sige, paliwanag mo muna yung ano. Ulit. Saka na. Park mo na. O sige, paliwanag na lang tayo. Lord, salamat po na nakapag-preach po ako ngayong araw. Yes. At saka sana po naman maganda po may kalat po nila galing dito sa yung wisdom. Kasi namin Solomon dito sa Proverbs, Lord. Sana po na ma-apply po namin ito sa aming puso sa mga gagawin po namin. Tsaka sana po na makontrol po namin yung katawan namin ng mga spiritual problem. Gawin po namin yung inyong kagustuhan ko yun. I-bless nyo po yung service po ngayong araw na sa pangalan ni Jesus ang namin. Amen. Amen.